So for today's video vlog nga mga sir ay mag-upgrade tayo ngayon dito sa Honda TMX 125 Alpha ng tropa natin. At naka hydraulic clutch at naka front disc brake na rin to mga sir. Talagang isang bagsakan dahil natanggap na yung 13-month pay. So bali budget meal pa lang ito. Kung gusto ninyong medyo hindi budget meal, meron din po tayong mga video in-upload dyan. So ito yung itsura ng hydraulic clutch nya mga sir. So wala na pong kable yan. At bali naka hydraulic fluid na po ito mga sir. At yung gamit natin dito ay RCS 19 na Brembo. Tapos pang XRM na caliper dito sa harap, pati yung hub tsaka yung front shock natin. So ipapakita ko lahat ng mga diskarte dito at yung sa diskarte namin sa pagtabas dito sa may butterfly. So dito nga mga sir, ito nga po pala yung mga gagamitin natin. So ito yung caliper ng XRM. So ganyan po yung itsura niya. Tapos gumamit na rin tayo ng Yaguso na rayos dito. So harap likod po yung papalitan natin dito mga sir. Ayan, so chrome plated na po yung mga yan. Tapos apat na Allen bolt, pati yung bowl type disc na pang XRM. At ito po yung mga gagamitin nating pyesa. So i-full watch nyo po ito. At yan, putulin na natin yung mga rayos niya dito sa rim set. So harap likod po yung babaguhin natin dito para umakma po yung tayo niya dito mga sir. Ayan, shoutout sa nagninibil natin na si Boss Awit. At sa mga gusto magpagawa mga sir, located po ito sa Pankitarlac. Tapat lang po ito ng ADESA. Hanapin nyo lang po yung RS Camagay. At ito po yung shop na pinagpapagawa namin ng tropa ko. Ayan, shoutout kay boss. Yan yung mga mekaniko natin. So maaga tayong pumunta dito dahil abutin tayo ng hapon. So dito nga mga sir, magpapamasin shop nga pala tayo kay DI Dato Machine Shop. So bali tatabasan ko sa may butterfly para pumasok itong bushing natin para sa XRM. Ayan. Sabi-sabi pa, duwag nyo na rin. Dito mga sir, maglalagay ng adapter para pumasok dun sa machine. Makukulit tayo dyan. Hindi po. Lalo pa po kayo sir. Medyo maliit. Oh, maliit ka. 155 ba ito? 125 lang po. Kaya hindi siya pasok. Yung sa ilalim, yun din. Kuha na po, yero na lang ng boss eh. Kasi pag binawasan pa kon eh, masyado ng maikli. So dito nga mga sir, sinesentro pa lang yung sa may butas ng butterfly. So yan mga sir, ilalagay na yung bushing dun. Susukatin. Mas maganda yung ganito na magpapa-machine shop kayo kaysa magpapa-board para walang aberya. So bali yung labor ni sir dito ay nasa 300 pesos daw. So kung gusto nyo magpa-machine shop, visit lang po kayo dito sa shop niya. Ayan, along the highway lang po ito sa Pankitarlac. Malapit lang din to sa Camagay mga sir, walking distance lang.
tayo noon. Magdadamo ka muna bago kayo papasok sa school. Matututo ka rin. Hindi na pwede yun. So dito nga mga sir, tapos ng mga machine shop, yung butterfly natin. So ang next step na gagawin natin ay check natin kung magpipit siya dun sa may inner tube ng XRM. So mas maganda kasing magpa-machine shop para lapat na lapat yung bushing natin. Kasi pagka pinort nyo lang yan, yung tinatanyag yan yung babawasan. Pag nasalda kasi kayo, aangat yung bushing, pwede pa kayong madisgrasya. So dito nga mga sir, naglagay na lang din tayo ng sapi dito sa baba, yung yero ng boss ni. So ikakabit na rin natin yung XRM front shock. At pagkatapos nga natin malagay yung front shock dito mga sir, kailangan po ganito po yung plane ng ehe ninyo. Tapos sigpitan na rin natin yung mga bolts dito sa mga telescopic. So ito na rin pala yung itsura nung kanya rim set niya sa harap mga sir. Nalagyan na rin pala ng mga bushing tsaka bearing. Ayan, bali pang XRM na manito mga sir. Front hub tsaka 4 yung butas niya. So meron kasing XRM na 5 yung butas. Tapos Vans Boy na gulo na rim. And then yung size nung gulong niya mga sir ay ano nung size nito? 70-80. Tapos naka Maxxis po siya. So bali yung susunod na gagawin natin dito kan, mag-a-align na lang tayo rito, magtatabas tayo dito sa may front shock tsaka dito sa may gear ng speedometer niya. At pagkatapos nga nyan mga sir, ayusin na rin natin yung sa taas para malagay na rin natin yung handlebar, pati na rin yung mga brake master dito para ma-bleed na natin mamaya at maayos na natin yung mga hydraulic, pati na yung front brake. So unahin muna natin yung bushing dito or yung rubber nya, tapos yung butterfly, and then yung metal na binili natin sa Indonesia na bushing. So pang 155 po ito mga sir, swak na swak po ito. Sa TMX 125 po kasi kailangan nyo talagang magpa-machine shop para pulido po at hindi po umangat yung bushing dito kapag ka na saldak po kayo. Kaya tagap na lang yung 300 po. Sa ilalim din na kayo. Sapi. Yero ng boss. At ito nga mga sir, buksan nyo lang yung headlight tapos hugutin nyo po dito yung front brake light switch. At ito po yung ilalagay natin na brake master na RCS19 na Brembo. Copy lang ito mga sir, pero talagang napakaganda ng tindig nito dahil may baso na rin ito. So papalitan na rin pala natin yung stock na baso nito. Bali pumili na rin tayo ng Brembo na fluid cap. So yan, install na natin dito sa handlebar, tapos meron na rin pong wire yan. At dahil luma na yung handle grip natin, magpapalit na rin tayo ng JRP. Tapos ilagay na rin natin yung front disc brake natin, pati na rin yung Allen bolt. So Allen bolt na lang din yung mga pinaglalagay natin para matibay po yan at hindi po madaling bumilog. So ito nga po pala yung stopper dito sa may gear nya. So ilagay na rin natin yung gearbox dito para ma-align na rin natin siya dahil magtatabas po ulit tayo dito. Kailangan nga po nakasentro po talaga yung front wheel natin para talagang pulidong pulido po yung pagkakagawa natin. Tapos tanggalin nyo na rin po pala yung clutch cable natin dito dahil i-install na rin natin yung hydraulic.
Yun lang. Malaki pa. Tabasan pa. Ako na magtatabas. Tapos naman na. Ha? Tinabas ko na. At ang kagandahan dito sa Breakmaster na nabili natin mga sir ay meron na rin po siyang switch. So ang gagawin natin dito, ikakanta lang po natin yan papunta dito sa may wire switch ng clutch natin. Tapos ito naman po pala yung itsura nung pang hydraulic clutch natin. Ito po yung bracket niya. Binili rin po natin ito sa Indonesia. So 7 days bago dumating. Tanggalin nyo na lang din yung holder ng pang cable. Tapos ito naman po yung hydraulic pump natin. So ganyan po siya kahaba at ganyan po siya kalaki. Wala pa po itong 500 plus mga sir. Tapos tanggalin na rin natin yung bracket dito ng pang kable. Tapos ibalik nyo na lang din yung tornilyo nya dyan. Pagkatapos na ito, punta pa kami conception. And then tanggalin na rin natin yung stock bolts dito. Kailangan po natin magpalit ng medyo makaba. Tapos ito pong bracket isusukat muna natin. So pakita lang natin na hindi talaga abot yung stock bolts natin. Kailangan po ninyo magpalit. At pagkatapos na natabas yung gearbox natin dito sa speedometer ay try naman natin i-align ulit kung hindi na po siya sasayad sa disc brake natin dito sa may front shock. Pagka okay na nga po yan mga sir, mamaya nga lang po ay ininibil ulit natin yan para sumentro. Tapos ilagay na rin natin yung hydraulic bracket natin at yung binili nating mga bolts dito. So gagamit na lang tayo ng Allen bolt dito mga sir. Kasi yung sa akin napapalitan ng pan eh. Yung RCB may mahabang ganyan. So dito nga mga sir, kung mapapansin po ninyo, ayaw po pumasok nung hydraulic pump clutch natin dito sa may bracket. So kailangan natin magbarena. Pero kung gusto po ninyo ng salpakan lang, mag RCB hydraulic clutch po kayo. Kasi dito sa may binili nating hydraulic clutch pump ay medyo malaki po yung pinagsasalpakan niya. So kailangan po natin magbarena dyan para pumasok po yan. So yung saktong bala lang para pumasok yung hydraulic clutch pump natin para sumakto po yan at hindi po lumuluwag kapag ka nag-clock clutch po tayo. So kapag ka okay na nga po mga sir, ganito na po yung magiging itsura niya. Tapos lagyan nyo na lang po ng magkabilaang tornilyo dyan para hindi po yan lumuwag. So kung mapapansin nyo rin dito mga sir, kailangan pa natin mag-modify dito sa may clutch holder natin. So kailangan natin ipalipit yan or ipataas para sumentro po siya dito sa may hydraulic clutch pump natin. Hindi kagaya sa RCB na hydraulic clutch pump ay talagang salpakan na lang at konti lang yung modification na gagawin natin. So kailangan nyo po ng vice grip para po mabend pataas itong clutch holder natin. Nangyayari ito lodi. Ha? Sobra. Nangyari bakal? O, dali, tapos na. And then ang gagawin naman natin dito mga sir ay ipapagapang po natin yung hose natin dito sa may ilalim ng tangke para maganda po tinitignan at hindi po masyadong maraming wire. Pero pwede nyo naman pong ilagay yung brake hose natin dun sa dating pwesto nung decoupling clutch mga sir. At ito, pakita ko lang kung saan siya gumapang. So yan, para hindi po nababali or nabebend yung hose natin. Tapos ito po yung Brembo hydraulic cap natin. So kulay pula rin po yan mga sir. At dito nga mga sir, ininibil ulit ni Boss Awit para sumentro na yung rim set natin dito sa tatak.
At ito nga mga sir, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung magiging itsura niya. Kunin nyo lang po yung hose holder, tapos meron pong tornilyo dyan sa carb, tapos ilagay nyo na lang din yung brake hose natin dyan. Tapos ganito na po yung magiging itsura ng handlebar natin. Naka JRP po yan, at dun sa kabila ay installan din natin ng JRP. Dito nga mga sir, magre-refill na rin pala tayo ng hydraulic fluid dito. So neon pink po yung kinuha natin para kitang kita po yan kapag nailagay na natin. Tapos magbi-bleed na rin po pala tayo dito sa hydraulic clutch natin at dun sa may front brake natin. So wala pang 10 minutes, mabi-bleed na natin agad to mga sir. Talagang napakadali lang i-bleed nito. At after na nga natin ma-bleed mga sir, ay buhusan nyo po yan ng tubig. Kasi kapag hindi nyo po pinusan ng tubig yan, kinabukasan po kupas na yung pintura ng crankcase nyo dito mga sir, at yung mga ibang part na natuluan ng hydraulic fluid. Tapos gumagana na nga yung hydraulic clutch pump natin dito. And then yung sa front disc brake naman yung i-bleed natin. So napakadali lang din i-bleed yung sa front disc brake. Wala man lang 20 minutes na bleed na natin yung hydraulic clutch, pati na rin yung front disc brake. So ayusin na lang din natin yung switch dito sa may brake light switch sa harap. So i-wiring na lang din natin yan. Ano po yung pinagkalagan ninyo kanina ng stock brake light switch sa harap, ay doon nyo lang din po siya i-connect. Tapos ganito na nga po yung magiging itsura niya. And then i-installan na lang din natin siya ng Allen bolt dito sa may caliper with spacer para maganda po tinitignan. Kasi yung mga ganitong bolts kasi ay madali pong bumilog at madaling maputol. Tapos i-installan na rin natin siya ng gear cable dito sa may speedometer niya. Para pumasok lang. At baka magtanong kayo kung saan kulay natin siya kinonek. So dito po natin siya kinonek sa may kulay green na may yellow mga sir. At ganito na nga po yung magiging itsura ng wire niya mga sir. So pinutulan na lang natin yan ng maikli para maganda po tignan. Tapos ganito na nga po yung magiging itsura ng TMX natin mga sir kapag na-install na natin lahat ng mga pyesa. So kulay red, tapos kulay pink pa yung hydraulic fluid natin. Tapos ito naman yung hydraulic clutch natin. Ang combination na kulay naman niya ay kulay red and yellow. Wala kasi tayong mahanapan na kulay black na hydraulic clutch pump. So ayan, pinadaan na lang natin dito para magmukhang kakaiba at talagang bumabali ng leg to kapag pinarking na natin yan. Tapos bibilihan na lang din natin yan ng holder ng cup natin para mapalitan na lang din natin yan. Yung kulay pula din siguro. So kulay pula din yung bushing natin. Tapos ganito yung caliper natin. So shoutout sa tropa natin na si Elisander Taduran na may-ari nitong Honda TMX 125 Alpha. At talagang isang bagsakan yung upgrade niya. At shoutout din sa mga mekaniko natin na si Ben at saka kay Tulpo. At shoutout din sa mga iba pang mekaniko dito. So pakita ko lang din yung final looks niya at yung performance niya dito mga sir. So ganito na yung magiging itsura niya. Tingnan, pakita nga natin yung sa close. Tapos magdagdag ka. Ay yung naka-set lang mo. Tapos dagdag bawat.
kapag gusto nyo pong gayahin yung ganitong setup na ginawa natin, mag-iwan na lang po ako ng link dyan sa pin comment at dyan sa description box para pwede nyo pong ma-order dyan sa Shopee. Kapag kaklik nyo po yan mga sir, rekta Shopee na po kayo. At huwag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.